ang ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah, kapatid, ang kinin mo na sa umagang ito, narito ang ating Panginoon, narito ang kanyang presensya. Oh, we praise you and we glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Church, ihanda mo ang iyong puso, ihanda mo ang iyong kaisipan sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating Panginoon.
Kings and the Lord of Lords. We will lift you up, Lord Jesus, here in this place. We will sing worship, praises, and we honor you, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. I see the King of glory coming on the clouds with fire. Who will change? Who will change? I see His love and mercy washing over all I see. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see His generation. We will rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. As in the revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. We sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the in my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you. How to love me. Break us, Lord. Break us, Lord. Hallelujah. Break my heart from what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's come. As a love from earth into eternity. We sing Hosanna, Hosanna. Come on, church. Nais ng Panginoon na marinig kayong tinig sa hapong ito. Hallelujah. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna. We lift you up, Lord. We lift you up in this place, Lord Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We adore you, Lord. We know that you're here. Come on, church. Lift up your voice. Patuloy mo awitan ng ating Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna, Hosanna in the highest. Listen, my Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the But let me ask now, the more important question. Kung ngayon po, babalik ang ating Panginoong Heso Kristo, handa na po ba tayo? Makakasama po ba tayo doon sa kanyang mga kukunin, doon sa kanyang mga babalikan? And this is the reason why mahalaga po na tayo ay mag-usap patungkol doon sa kanyang muling pagbabalik. Because we don't know it, maaaring pabalik na po talaga ang ating Panginoong Heso Kristo. And I do hope makatulong po itong topic na aking pinamagatang ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Now, I want you to understand mga kaibigan, may mga signs po that points to the second coming of our Lord Jesus Christ. Are they here already? I'm telling you, marami po dun sa mga signs, narito na. At patuto po ito na pabalik ang ating Panginoong Heso Kristo. Now, ano po yung tama nating response dito sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo? Si Kristo po, ang sabi niya, sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sino po yung anak ng taong dumarating? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang sabi po riyan, pag nangyari na yung mga bagay, ano po yung mga bagay? Yung mga palatandaan po nung kanya muling pagbabalik. Sabi ron, tumayo tayo, tumingala. Ano po ang ibig sabihin nito? Let us all be watchful, let us all be ready, prepared doon sa kanyang pagbabalik. And to help us get ready mga kaibigan, let me share to you yung mga major signs po doon sa kanya muling pagbabalik. Now, marami po mga signs doon sa kanya muling pagbabalik. We have studied this carefully doon po sa ating Bible school. But now, let me offer to you 7 signs na makikita po doon sa kanya muling pagbabalik. Ano-ano po ito mga ito? Unang-una po, yung pagbabalik ng bansang Israel. Pangalawa, yung paglawak ng kaalaman. Pangatlo, pangangaral na mabuting balita sa buong mundo. Pang-apat, muling pagtatayo ng templo sa Israel. Panlima, yung paglabas po at paghahari ng Antikristo. Yung pang-anim, yung mga kalamidad na hindi pa naranasan ng mundo. At pampito, digmaang Armageddon. Now, I want you to understand mga kaibigan, na yung iba po dito sa mga signs na to, yung first 3 signs mga kaibigan, naranasan na, nakikita na, nangyayari na. As I will discuss mamaya. At yung pang-apat, yung muling pagtatayo ng templo sa Israel, is in the process. Kanila pong inihahanda na, as I will show mamaya. And then after that, mga kaibigan, yung number 5 to 7, mabilis na lamang pong daraan ang mga yan. So, let us talk about this. Isa-isahin po natin, mga kaibigan. Ano po itong lugar na ito? This is Israel, Jerusalem in particular. At yan po, yung isa doon sa mga major signs, yung pagbabalik ng bansang Israel. Bakit po? Dahil kung wala po yung bansang Israel, wala pong templong makakatayo. Kung wala po yung templo, wala pong Antikristo na papasok doon at magdideklara na siya ang Diyos at saka pa lamang po bababa ang ating Panginoong Heso Kristo. So may mga series of events. So ito po yung unang-una na dapat talagang mangyari. Now, I want you to understand mga kaibigan, last time na nag-exist po yung nation of Israel was in 70 AD. Now, nung taong pong 1948, muli po itong bumalik.
in fulfillment noong pong propesiya. Dito po sa aklat ng Ezekiel, chapter 37, beginning verse 1. Sabi po riyan, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na kung si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Understand mga kaibigan, muli pong nakabalik ang bansang Israel noong 1948 sa pamagitan po ng United Nations Resolution. Okay? Meron po mga bansa bumoto kasama ang bansang Pilipinas na muling maitayo yung pong Israel. Now, this is something na wala po since 70 AD. Now, napakahalaga, as I've said, hindi makikilala yung Antikristo kung wala yung templo, wala yung templo kung wala ang bansang Israel. So, yung isang major sign, mga kaibigan, narito na po sa atin. Ano pa po, mga kaibigan? Ano po ito, mga kaibigan? Pangalawa na major sign, mga kaibigan, ay yung paglawak ng kaalaman. Ano po yung nakikita natin? May robot yan. Mga kaibigan, nowadays, meron na po mga robot. Kala mo nga, mga tao na. Ginagawa na po nila yung mga gawain ng tao. Ano pa po? Meron po yung hologram. Nakikita natin, akala mo, meron mistulang tao nariyan. Yung pala, image lang po na pinoproduce ng technology, ng hologram. At meron po tayong mga tinatawag na artificial intelligence. Now, listen now. Ito po, napakalaga dahil yung pong paglawak ng kaalaman, isa doon sa mga major signs dito sa huling kapanahunan, dito sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga po nasabi dito sa Daniel chapter 12, beginning verse 4, sabi po riyan, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So ano po yung isang makikita doon sa end time? Yun daw pong pag-increase ng knowledge. Listen now mga kaibigan, in the past, para po kami makapag-research, kinakalam pumunta pa po kami ng library, kinakalam po, magbukas pa po kami ng mga encyclopedia, pero nowadays, kailangan mo nalang buksan yung cellphone mo, i-google mo na lang, naroon na. Listen, yung iba hindi na nga po nag-google. Kung meron po kayong app ng ChatGPT, kausapin mo na lang yung artificial intelligence, ibibigay lahat ng impormasyon na kakailanganin mo. So ganun na po mga kaibigan, yung knowledge explosion, lahat nasa fingertips, nasa bibig na rin po natin. Things na hindi po nangyari in the past. Kaya ito mga kaibigan, buhay, malaking patotoo. Nasa uling kapanahunan na tayo, pabalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Now, ano pa po? Yung mga ibang palatandaan. Ano ito, Pastor? Meron po nagpipreach, isang malaking congregation or church. Pangatlo pong tanda ay yung pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo. Listen now, mga kaibigan. In the past, oo, naipapangaral ang mabuting balita, pero limitado lamang po. May mga lugar, may mga grupo ng tao nakakapakinig. Pero nowadays, mga kaibigan, buong mundo nakakapakinig na. Bakit po ito mahalaga? Kasi bahagi po ito doon sa end time. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Matuwid po ang ating Diyos. Nais po niya lahat magkaroon ng opportunity makapakinig ng mabuting balita. And this is something na nangyayari na po. Ang dami po mga misyonaryo pumupunta sa lahat ng mga lugarin. Ang dami na po mga churches na itayo. Actually, kahit po virtual, napapanood na online. Tayo man din po, mga kaibigan, may mga video tayo na napapanood ng mga kapatiran doon sa abroad. So, kung makikita po natin, mga kaibigan, talagang malawak na po yung paghahayag ng mabuting balita. And this is something na hindi po nangyari in the past. Ngayon po, virtually, lahat po nakakapakinig na ng mabuting balita. Amen po ba, mga kaibigan?
Now, ano pa po yung patotoo? Ito po yung ating pinanood kanina mga kaibigan, yung muling pagtatayo ng templo doon sa Jerusalem. Bakit po mga kaibigan? Ito po major sign ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Now, I want you to understand, ngayon po sa Israel, marami po mga usapan patungkol doon sa kapayapaan, patungkol po doon sa muling pagtatayo nitong templong ito. Now, napakalaga mga kaibigan, as I've said, kung wala po yung templo, hindi po makikilala yung Antikristo at hindi pa po makakabalik ang ating Panginoong Hesukristo. Now, question na lang mga kaibigan, bakit hindi pa po nakakatayo? Nariyan na po yung bansang Israel, 1948 pa. Meron po kasing political problem. Nakatayo po doon yung third holiest site ng mga Muslim. Ito po yung tinatawag na Dome of the Rock. Nariyan po yung malaking bato sa loob niyan kung saan pinaniniwalaan po nila diyan umakyat papunta ng kalangitan yung kanila pong propeta na si Muhammad. Kaya mga kaibigan, bago po maitayo itong templo na ito, kinakailangan mawala po muna itong mosque na ito. At dito po, maaring magkaroon ng mga kaguluhan. Kaya hindi pa po nangyayari. Pero I want you to understand na ngayon po medyo nagiging lax na po, hindi na ganun kahigpit yung mga Muslim doon sa tinatawag na Temple Mount kung saan naroon po itong Dome of the Rock. Dati bawal po umakyat dyan yung mga Israelita. Pero ngayon nakakakyat na po sila, nakakapag-pray na rin po sila. But recently, mga kaibigan, meron pong nangyari dito sa lugarin na ito. Ano po yung nangyari mga kaibigan? Hallelujah. Meron pong sinunog. Ito po yung kaninang pinapanood natin, red heifer mga kaibigan, o yung pula na baka. Bakit po mahalaga ito? Dahil bago po magtayo ng templo, kinakailangan po muna mag-alay sila nito pong ash, yung abo nitong red heifer. Perfect na baka mga kaibigan, walang ibang kulay kundi pula lamang. Okay? At yung kanya pong abo ang gagamitin para panlinis po doon sa lupa, doon sa mga gagamitin sa templo, doon sa mga tao. Now, meron na po ba silang ginawa dito? Remember mga kaibigan, for 2,000 years, wala po silang sinunog dahil wala po yung templo. Pero recently, last July lamang mga kaibigan of this year, 2025, nagsunog na po sila nitong red heifer na ito. Kaya nga sinasabi nila, ito na, itatayo na yung pangatlong templo. Pero mga kaibigan, meron pong mga clarification na ibinigay yung mga Jewish authorities. Ang sabi nila, dry run lang ito. Hindi pa talaga ito. Kasi nung chinek daw po nila, itong red heifer na ito, sabi nila, may nakita sila isang hibla. Can you imagine? Isang hibla lang, hindi pula. Kaya sabi nila, hindi pa pwede ito. Pero sabi nila, nariyan na lang din naman. Nakaumang na, isasacrifice na natin, ituloy na lang yung pagsasakripisyo. At nakabidyo po yung ginawa nilang pagsusunog nitong red heifer na ito. Pero ito po yung sinasabi ng mga ibang commentators. Ang sabi nila, could it be, hindi lang sinasabi ng mga Israelita yung katotohanan? Kasi magdadala ng malaking kaguluhan kapag itinayo po yung templo dyan sa lugaring iyan. Kasi nakatayo pa po yung Dome of the Rock. Kaya sinasabi nila, dry run lamang ito. But understand mga kaibigan, nakahanda na po sila lahat. Nakahanda na po yung mga priest, yung high priest, yung mga isusuot nila, yung mga kagamitan doon sa templo, maging yung mga bato na gagamitin po doon sa templo, naka-ready na po ang lahat. Now, listen na mga kaibigan, kaya tayo po yung naniniwala, talagang malapit na. Now, for us to appreciate yung pong significance ng templo mga kaibigan, ito po yung sinasabi doon sa pangalawang Thessalonica. Sabi po riyan, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon. Yung araw ng Panginoon, ito po yung second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, hanggat hindi pa nagaganap ang huling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan.
Itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Now, listen na mga kaibigan. Hallelujah. Kaya napakalaga po nitong templo. Dito natin makikilala itong Antikristo. Dahil siya po ay papasok doon, ipoproklama niya, siya ang Diyos at gagawin po niya ang lahat na sumamba sa Kanya. At doon po mga kaibigan, from that time na pag in-announce niya na po ito, magbilang na lamang tayo, 3.5 years po kasi siya na maghahari. After that, pabalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Malapit na po talaga ito. Now, ano po ang mangyayari? Now, let me talk about this. Ito po yung Antichrist picture ng Antichrist. Hindi pa po natin kilala kung sino. Yung number po niya ay 666. Now, panlima po na tanda. Doon po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay yung paglabas at paghahari ng Antikristo. Now, ano po ang gagawin nitong Antikristo? He's going to be a man of peace. Ang ating Panginoong Hesukristo, He is the Prince of Peace. Gagayahin niya, pero dadayain po niya yung mga tao. Right now po, magulo doon sa Israel at nangangailangan po sila ng kapayapaan doon sa bansang iyan. Right now, meron po mga peace negotiations na nangyayari na doon. Hindi po natin alam kung bahagi na itong mga peace negotiations na ito dito sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ano po ang kanyang gagawin? In the middle ng peace treaty, 7 years peace treaty, okay, wherein, ako po naniniwala at the start ng peace treaty, muling maitatayo po yung templo. Pero at the middle of that, sisirain po niya yung covenant, ipatitigil po niya yung po mga sacrifices na muling nirevive na mga Israelita. At doon po idedeklara na niya, siya ang Diyos na dapat sambahin ng lahat. Now, para po maintindihan natin ito, yan po ay mababasa natin dito sa Aklat ng Pahayag. Beginning chapter 13 verse 5 to 17. Sabi po riyan, pinahintulutan magsalita ng kayabangan ang halimaw. Siya po yung Antikristo. Lumapastangan sa Diyos, maghari sa loob ng 42 buwan. Gaano po kahaba yung 42? That's 3.5 years. Ganun po katagal o kaikli maghahari itong Antikristo na ito. Ano po mangyayari? Nilapastangan niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat na nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. Sino po yung mga hinirang ng Diyos? Yung mga Israelita, maging tayo po na mga Kristiyano. At ang sabi riyan, hallelujah, pinintulutan din siyang digmain, lupigin ang mga hinirang ng Diyos, binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. Bakit po magagawa po niya na sumamba sa Kanya? Dahil magiging makapangyarihan po itong Antikristo na ito, makakagawa rin po siya ng mga false miracles. Makikita po, marami siyang mga solusyon doon sa mga problema ng mundo. Pero mga kaibigan, hallelujah, false Christ po siya. Hindi po talaga siya ang ating Panginoong Hesukristo. Madadaya yung maraming tao. Pero ang sabi rito, yung mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi madadaya. Kasama ka nawa doon, kaibigan, sa mga nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay. Listen mga kaibigan, hallelujah. I want you to understand, bagamat mangyayari po itong mga malalaking kahirapan, ililigtas naman ng Diyos yung mga pag-aari niya. Amen. So ano pa po mangyayari? Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw, ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman man o mahirap, alipin man o malaya. At walang maaari magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 or 666.
Huwag nyo na pong computein. Marami na po ang gumawa kung sino ito. Lumabas yung pangalan ni Hitler, ni Napoleon, ni Stalin, at kung sino-sino pa. But listen now mga kaibigan, may mga nagsasabi, it could be a barcode number na sa panahon pong iyan, maaring magkaroon tayo ng mga computer chips. At yung technology ay narito na po. I have shown this in the past discussions. Meron na po mga ini-implant na computer chip kasing laki lamang po ito ng butil ng bigas. At ano po mangyayari? Lahat ng mga informations, maging yung mga bank informations mo, personal informations mo, nakalagay na ron. At makikita na doon kung may balanse ka, kung may pera ka, pambili, pambayad, o kung wala. Now, yun po ang mangyayari most probably. Now, that technology is here, mga kaibigan. Ginagamit na po ito doon sa mga advanced countries. Meron nga po akong napanood doon sa isang kumpanya. Meron na po talaga sila nitong mga computer chips. Wala na po mga ID. Pag pumapasok po sila doon sa building nila, ginagano na lang, ini-scan na lamang po nila yung kanilang mga kamay. At bumibili po sila doon sa kanilang kantin sa pamamagitan na rin po ng kanilang mga kamay. Gagano na lamang din po nila. At ganun po yung mangyayari. I want you to understand, kahit dito sa atin po, sa ating kapanahunan, sino po mga may GCash dito? Kahit walang cash, yung iyong pitaka, basta yung cellphone mo, may lamang GCash, nakakabili ka na, nakakatransact ka na. Tama po ba mga kaibigan? Now listen now, magiging mahirap po dyan sa kapanahunan na yan. And for some of us, maaaring matukso tayo. Paano yan? Hindi ako makakabili. Paano yan? Magugutom ako. Paano yan? Hindi ako makakapunta doon sa ospital. Hindi ako makakagawa nito mga bagay na ito. Makinig po kayo, maikli lamang po itong panahon na ito. 3.5 years lang. Wag na wag po kayong magpapatatak. Dahil pag nagpatatak po kayo niyan, wala na pong naghihintay sa inyo, kundi yung puot ng Diyos, kundi yung apoy ng impyerno. Pero pag nahuli ka naman, ito naman ang maaaring mangyari sa iyo. Hallelujah, pag tinuloy-tuloy po natin yan, maaari kang mapugutan ng ulo. Pero huwag kang matakot. Hallelujah, maikli lang yung 3.5 years. Merong katawang hindi nabubulok, hindi na namamatay, ibibigay, ipapalit dyan sa katawan mo. Amen. Kaya mga kaibigan, kinakailan po unawa natin itong mga signs na ito. Listen, ano pa po yung maaaring naghihintay sa atin? Ano ito, pastor? Maaaring sabihin po natin, okay, mga bituin, mga bulalakaw, bumabagsak mula doon sa kalangitan. Pero they can also be yung mga, yung mga gamit pandigma, mga missiles, mga kaibigan. Now, yung pang-anim po na tanda sa pagbabalik ni Jesus ay yung mga kalamidad na hindi pa po nararanasan ng mundo. Alam po natin, mga kaibigan, lately, ang dami po ng mga natural calamities. Tama? Okay, ito lang, kakatama-tama lamang po ng isang 7.4 or 7.6 na lindol po doon sa lugarin ng Davao. Now, unfortunately mga kaibigan, bariya po yung mga hirap na yan kumpara doon sa parating na mga malalaking kahirapan. Pero mga kaibigan, ito po mga kahirapan ito, kinakailangan mangyari upang makabalik din po ang ating Panginoong Hesukristo. Now, I want you to understand, kaya po binibigyan ng ganito pong kahirapan ni God yung mga tao ay upang magkaroon ng banal na takot at magsimulang magsisi. Have you not noticed, mga kaibigan, yung mga video po patungkol doon sa mga earthquakes, yung mga nagbibideo, ano po yung mga naririnig ninyo? Lord, please stop it. Lord, itigil mo na. Have you not noticed, mga kaibigan, pag meron po yung mga kalamidad, mga kahirapan na pinagdaraanan ng tao, nakakaalala sa Diyos. At yun po, yung maaari mga dahilan kung bakit papadaanin din ni Lord yung pong mga tao sa mga malalaking kahirapan, hoping that in the end, makapagsisi pa rin ang mga tao at maligtas. Now, ito po ang sinasabi ng Bible ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Matthew 24. Sabi po niya, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig, makikita nila ang anak ng tao, si Kristo, na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Live via satellite. Yung second coming na ating Panginoong Hesukristo, mapapanood po natin lahat. Hawak-hawak natin yung mga cellphones.
natin, mga kaibigan, kung tayo po ay naiwanan at makikita natin bumababa ang ating Panginoon. Pero bago po yung event na yon, ito po mga malalaking kalamidad na ito. May mga meteors nagbabagsakan. Alam po ninyo, almost every day may mga meteors po bumabagsak. Kaya lang natutunaw bago dumarating dito sa atin. Kaya malilit na lang. Parang mga ash na lang po, abo na lang yung dumadapo dito sa atin. Pero alam po ba ninyo, bakit na-wipe out yung mga dinosaurs? Kasi it was said na meron po mga malalaking meteors in the past tumama dito sa kalupaan. At yun po, yung nagdala ng malaking kaperwisyon doon sa mga dinosaurs, kaya naubos po sila. Now, can you imagine mga kaibigan, kung ito rin po yung ating mararanasan. Diyan po sa kapanahunan na yan mga kaibigan, malalason po yung mga karagatan, malalason po yung mga kalupaan, halos wala ka nang mainom, halos wala na pong mabili, sobrang taas na ng mga bilihin, ang dami mga gera, at meron pa po yung mga sakit-sakit. Okay? May mga sugat na hindi gumagaling ang mga tao. Ang sabi nga po, diyan sa panahon na yan, hahanapin nila yung kamatayan, pero hindi darating yung kamatayan sa kanila. Listen mga kaibigan, kaya nga po tayo, kinakalam maunawaan natin para hindi tayo mawala ng pag-asa kapag nakikita po natin itong mga kahirapan na ito. Bagkos magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon po tayo ng kasiyahan, kagalakan dahil nalalapit na ang pagbabalik, ang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po yung mga maaaring mangyayari? Ano ito? Mga digmaan na ito mga kaibigan. Ito po yung pinaka-final na tanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yung digmaang Armageddon. Ngayon po, marami ng mga digmaan, pero mga kaibigan, parating pa lang po yung talagang napakalalaking mga digmaan, kung saan maaaring mga nuclear weapons na ang ginagamit. In the billions po ang mamamatay mga kaibigan. Ano po itong mga bagay na ito? Dito po sa Pahayag chapter 16, beginning verse 16, we read, ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu, masasamang espiritu ng mga demonyo sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Saan po itong Armageddon? Ito po ay lugar, mga kaibigan, doon po sa Israel, northern Israel. Ang actual na pangalan po ng lugar ay Megiddo. Okay? Pero tinatawag po nila na Armageddon. At ano po ang mangyayari riyan? Dito po, kung itutuloy naman natin, Pahayag 19, beginning verse 19, we get an understanding at nakita ko nagkatipon ang halimaw, yung Antichrist, at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. So, ano po yung picture? Bumababa ang ating Panginoong Hesukristo, nakakabayong puti, gaya doon sa ating pong ipinakita kanina. Pero kasunod po niya, kasama niya yung hukbo niya. Okay? Nakakabayo rin po yung mga anghel. And hopefully, maging tayo na mga narito kasama ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang hukbo. Hallelujah. Ano po ang mangyayari? Nabiyag ang halimaw, yung Antikristo. Gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na naglilihab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Hallelujah. Ano po yung tabak na lumalabas sa bibig? The sword of the Spirit is none other than the Word of God. Listen mga kaibigan, sasabihin lang ng ating Panginoong Hesukristo, matalo kayo, mawala kayo, mamatay kayo, nililipol ko kayo. Ganun lamang po kasimple itong labanang ito mga kaibigan. At mananaig na ang ating Panginoong Hesukristo maging tayo na kanyang kasakasama. Bakit ko po ito binabanggit? Again mga kaibigan, huwag po kayong matakot, huwag kayong magpapatatak dyan sa panahon na yan. Kung abutan man kayo, maikli lang yung labanan, sigurado na ang panalo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Be on the winning side mga kaibigan. Amen po ba? Now, ang katanungan na lang, Pastor, mararanasan ba natin lahat ito mga kahirapan? Now, I want you to understand mga kaibigan, meron po tayong inaasahang pag-asa. Ano po yon? Yung tinatawag na rapture.
Okay? Sa Tagalog, pagdagit. Yung rapture po, it came from the Latin word rapere, which means to be caught up, to be snatched up. Kukunin tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung sabi niya dito sa Mateo 24:31, "Sa udyat na malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig. Titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako." Sino po yung mga hinirang? Ito po yung mga mananampalataya. 2 batch yung pagkuha. Yung unang batch, ayon po dun sa 1 Thessalonians 4, yung mga namatay na mananampalataya. Sila po yung unang kakaunin ng ating Panginoong Heso Kristo. Second batch, yung mga nabubuhay naman po na mga mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. It could be just split seconds, yung pong pagdagit sa kanila. Ang lagi ko pong prayer, may it happen on a Sunday, na narito tayo, nananambahan tayo, nag-aaralan tayo, upang lahat tayo magkakasama na kukunin ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba mga kaibigan? Now, kailan ito mangyayari, Pastor? May 4 po na mga pananaw o kataruan dito. Now, ganyan yung picture na mangyayari sa atin. Ano po, yung unang-unang katuruan about the rapture, yung tinatawag na pre-tribulation rapture. Yung tribulation po, this is a 7 years period. Gaya po no ating pinag-usapan na kanina, kung saan makakaranas ng mga kahirapan po dito sa kalupaan. Pero yung pinakamalaking kahirapan, yung tinatawag na Great Tribulation, mangyayari doon sa last 3.5 years. Kasi doon na po naghahari yung Antikristo at yung pong iba yung pot pa ng Diyos ibinabagsak dito sa mga tao. Now, listen, ang pananaw po dito sa pre-tribulation rapture, yung po mga Christians kukunin. So in short, hindi po sila makakaranas nung 7 years na kahirapan. Now, maganda po kung yan ang mangyari. Pero may pangalawa po na pinaniniwalaan. Ano sabi nila? Mid-tribulation or in the middle or sa gitna nung 7 years na kahirapan, doon kukunin ni Lord Jesus yung mga mananampalataya. So in short, mararanasan po noong mga believers yung unang 3.5. Merong bahagi ng kahirapan mararanasan nila, pero hindi nila mararanasan yung malaking kahirapan. Hindi nila aabutan yung paghahari ng Antichrist. Now, maaari sabihin natin, pwede pa rin. Now, pero meron pong pangatlo, maaaring inaayawan ng marami, pero most probably ito ang mangyayari. Yung tinatawag po na post-tribulation rapture. Ano po ito? Yung pagdagit ni Lord doon sa mga believers, mangyayari doon sa dulo nung 7 taong kahirapan. So in short, maging yung Great Tribulation, yung paghahari na ng Antikristo, yung mga bumabagsak na kometa na yan, yung nuclear wars na yan, mararanasan po ng mga mananampalataya. Now, at ano pa po? Meron pa yung pinakahuli na pananaw, yung tinatawag na partial rapture. Ano yung partial rapture? Kukunin 2 beses ayon doon sa kahandaan. Yung mga nakahanda na Kristiyano, kukunin ni Lord sa simula. Dito po, bago yung 7 taong kahirapan, kukunin. Ganda na rin. Pero yung hindi pa handa, yung mga patulog-tulog na Kristiyano, pa-backslide na Kristiyano, kung buhay ka pa, by then, kukunin ka doon sa dulo noong malaking kahirapan. So in short, makakaranas ka nung malaking kahirapan. Now, kung tatanungin po ninyo ako, ano ang itinuturo ng ating iglesia para po doon sa mga dumadalo ng ating Bible School, alam nyo na kung ano yung ating pinaniniwalaan. Pinag-aralan po namin ito, may kurso po kami. Hallelujah, nung nasa Bible School ako, Book of Revelation, masusi po namin pinag-aralan. Ang pinakamatatag dyan sa mga doktrina na yan ay yung post-tribulation rapture. Gaya po nung panahon ni Noah, hallelujah, pinaintulutan ng Diyos, dumaan doon sa malaking baha sila Noah, pero iningatan po sila, iniligtas po sila ng ating Panginoon. Iingatan din tayo maging dito sa malaking kahirapang ito. Amen po ba? Now, ano po ang nais ko mangyari? Let us hope for the best, pero let us prepare for the worst. Parang isang tulad ng mabuting boksingero.
Alam niya may malakas siyang laban. Alam niya may malaking laban, dapat pagandaan. Hindi po siya naghahanda para sa isang round lang. Hindi naman sisipot yung kalabang ko. Mahina yung kalabang ko. First round lang, panalo na ako. Paano kung umabot ng 6 rounds? Inabot ng 12 rounds yung labanan. Chances are, hindi ka tatagal kasi hindi ka naganda. Listen, pero kung tayo po ay nakahanda, hallelujah, daanan man natin yung mga malalaking kahirapan na yan. Kasama naman natin ang Diyos. Makakapanatili tayo, makapagtitiis tayo, magtatagumpay tayo. Amen. That's the reason why pinag-uusapan po natin to, pine-prepare tayo ni Lord. And for all I know, yung mga maliliit na kahirapan, pagsubok ng buhay, yung mga sakit, yung mga problema, yung mga pag-uusig na ating pong naranasan, bahagi na ng paghahanda ni Lord sa ating pong mga buhay. Kaya huwag kang give up dyan sa mga pagsubok na yan. Amen? Now, tuloy po natin. Ano po yung mga pagpapalang tatanggapin sa pagbabalik ni Jesus para ma-encourage tayo na tayo po ay manatili in spite of all the difficulties that lies ahead. Alalahanin mo, kaibigan, may naghihintay sa iyo na immortal na katawan. I'm telling you, mga kaibigan, some of us, maaari nakatalaga na mahuli. Some of us, maaari nakatalaga para mapugutan. I don't know who among us. Uunahin siguro yung mga naglilingkod, yung mga nagpipreach. Sama na ang lingkod ninyo. Pero mga kaibigan, hindi po ako natatakot dyan. I'm excited. Why? Because I know, may lamang po ito, mga kaibigan. Amen? At ano ang kapalit? Ito kapalit Unang Korinto 15:51 to 53. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay, first batch, ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan na hindi nabubulok. Ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. At kung itutuloy-tuloy pa po niyo yan, nakalagay, yung katawang mahina, papalitan ng katawang malakas. Yung katawang inilibing na pangit, muling bubuhayin na maganda. Sino po rito? Hallelujah, panay ang complain na doon sa kanyang katawan. Marami nang nararamdaman na sakit-sakit. O kaya naman nadidismaya pag tumitingin na doon sa kanyang mirror, doon sa kanyang salamin. Ano ba naman ito? Nadagdagan na naman yung pileges. Ano ba naman ito? Bumagsak na naman yung aking mukha. Now listen now. Huwag na po kayong mag-alala. Parating na ang ating Panginoon. Bibigyan ka ng bagong katawan. Hallelujah. Mapuno ka ng pag-asa sa iyong buhay. Amen. Pangalawa, na maaasahan po natin, pagpapala, pagbabalik ni Jesus, pamumuno kasama ni Jesus doon sa millennium. Nakinig po kayo, marami tayong complain. Kung pwede lang talaga, patalsigin na natin yung mga leader natin. Ang dami ngayon Mga kurap. Tama po ba mga kaibigan? Pero wala tayong magawa. Ayaw naman natin na mag-alang Nepal tayo, sugurin na natin yung mga yan. Pero parating ang panahon mga kaibigan, yung mga matutuwid ang maghahari. Sino yon? Tayo po yon. Now, ano po yung sabi ng Bible mga kaibigan? Pahayag chapter 20 verse 6. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano raw mangyari sa atin? Magiging mga pari tayo, magiging leader tayo. Now listen now mga kaibigan, kung ikaw wala kang kainti-interes sa salita ng Diyos, hindi ka siguro makakasama rito. Bakit? Kasi ito ang sabi ni Lord magiging mga pari tayo Tayo ang magtuturo ng salita ni Lord doon sa mga matitirang unbelievers sa kapanahonang iyan. Kung wala kang pakialam doon sa Biblia, hindi ka interesado pumunta rito, makinig. Paano ka kukunin ni Lord? Amen po ba? Now listen now mga kaibigan, pero hindi pa po huli. Nire-ready tayo ni Lord. At sabi rito, maghahari tayo kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa 1,000 taon. Wala na yung mga corrupt officials sa panahon na yan. Kasi yung mga raptured saints na, yung mga banal na, ang naghahari sa panahon yan. Kaya some of you, maaaring, yung iba riyan, kayo magiging mayor dito. Iba maaaring congressman.
And for all I know, meron mga magiging presidente ng mga bansa dito. Ayon doon sa inyo, naging katapatan ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Now listen, ano pa po yung maaaring asahan natin? Hallelujah. Ito po, pananahan doon sa bagong Jerusalem, kasama ng Diyos. Maaaring ngayon may complain ka doon sa inyong tinitirahan. Ano ba naman ito? Binaha na naman kami. Ano ba naman ito? Na brown out na naman kami. Ano ba naman ito? Wala na naman pagkain dito. Tapos na yung mga bagay na yan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. You know why? Kasi dito ka natitira eh. Hallelujah. Payag 21, beginning verse 2. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanya mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Clear ko mga kaibigan, yung picture po natin ng kalangitan na ating pupuntahan ay naroon sa kalawakan. Hindi po ganon. Ang gagawin ng Panginoon, yung kalangitan, ang ibababa niya rito, papangalanan bagong Jerusalem. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, ang seat of government, naghahari siya doon sa Jerusalem. Pero mga kaibigan, this time, yung pong buong kalangitan, ibababa niya, pangalan na bagong Jerusalem. Now, doon po tayo titira mga kaibigan. Now, ang sabi riyan, ang ganda, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis. Wala na po mga gutom dito, wala na mga uhaw dito, wala nang brown out dito mga kaibigan. Hallelujah. Pag yan po, itinuloy ninyong binasa, makikita ninyo yung liwanag ng Diyos, ang ilaw, ang kuryente, doon po sa lungsod na ito. Meron po tayo mga tirahan, may kanya-kanya tayong mga mansyon doon mga kaibigan. Yung street na ating titirahan, gawa sa ginto. Yung po mga pader doon, gawa doon sa mga mamahaling bato, mga kaibigan. Yung pong entrance dito, imagine ninyo yung gate dito, 12. Yari doon sa isa lamang po, napakalaking perlas. Listen, napakagandang lugar nito. Kaya bawal ang mga makakasalanan dito, lalo na yung mga magnanakaw. Can you imagine kung may nakapasok na magnanakaw dyan? Baka mamaya tungkab-tungkab na yung pong mga kalyer yan. Now, kaya wala. Amen po ba? Hallelujah. Excited na po ba kayo? Pabalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Dala-dala yung kanyang mga rewards doon sa kanyang mga mananampalataya. So, what do we need to be doing, Pastor? Ito po, dapat gawin habang nagiging tayo sa pagbabalik ni Jesus. 7M. Unang-una, manampalataya. Manampalataya ka na may Kristo Jesus na namatay para sa iyo. Manampalataya ka, may Kristo Jesus tumatangan sa iyo, nagpapala sa iyo, at babalik para sa iyo. Pakita mo yung iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod doon sa kanyang salita. Amen po ba? That's how we do it. Pangalawang M, manalangin tayo mga kaibigan. Ano yung ipapanalangin natin? Panalangin natin yung pagbalik ng ating Panginoon. Ito po yung kanilang laging sinasabi noon, Maranatha, come Lord Jesus. Yun po yung kanilang ipinapanalangin. And so we must also pray yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-pray po natin yung mga kaganapan noong mga propesiya. Ipag-pray po natin yung kaligtasan ng maraming tao. Sino po rito may mga kapamilya? Hindi pa po naliligtas, taas ang kamay. Hallelujah. Huwag po tayong makontento, makakasama tayo, pero may mga magulang tayo, may mga anak tayo, may mga kapatid tayo na maiiwanan. Amen. Pag-pray po natin sila. Ano pa? Manambahan tayo. Imbis na nagpapakabala po tayo doon sa mga bagay ng mundo, magpakabala tayo, nananambahan. Lagi kang dumalo doon sa ating mga pagtitipon. Pag ikaw inabutan ka ng pagbabalik ng Lord, na narito ka, mas malaki ang chance mo, kasama ka doon sa mga maliligtas. Amen. So manambahan po tayo, huwag tayong titigil. Huwag kang titigil, kaibigan. Ano pa? Maglingkod tayo. Huwag po tayo matulad doon sa parable of the talent. Merong isang lingkod ni Lord binigyan, hindi ginamit, inaksaya. Ano nangyari sa kanya? Naroon na sana siya itinapon pa po siya palabas. Hindi napakinabangan ni Lord. Ang dami pa ng gawain. Maaari sabihin niyo, Pastor, ano pwede kong gawin? Yun lang mag-pray ka
Sama mo lang ako doon sa pagpe-pray mo. Ang laking gawain na yan. Now listen now mga kaibigan. Yun lamang po, mag-anyaya tayo. Ang laking gawain na po niyan. Marami po mga tao, di namin kayang abutin. Pero ikaw na nakakakilala sa kanila, pwede mo silang anyayahan. Amen po ba? Ano pa pwede natin gawin? Mag-akay tayo. Kung meron tayong mga kapamilya, hindi pa po naliligtas, huwag tayong pumayag na hindi sila makakilala kay Lord. Akayin natin. Now, kahit nga po yung mga video lang natin, yung ating po mga poster na ipinopost natin sa Facebook, aba mga kaibigan, mahilig ka na lang din naman nagpo-post ng kung ano-ano. Pagkain mo, pinasyalan mo, crush mo, o kung sino-sino pa, ipinopost mo. Yung ating gawain ang ipost mo. Amen. Nakakaakay yan. Hindi mo alam, baka merong isa, kahit isa man lamang maligtas sa pamamagitan mo, kaibigan. Malaking bagay. Ano pa? Hallelujah, magtiis tayo. Now, bakit po? Nakita na natin, malalaki po yung mga kahirapang parating. Dito pa lang, meron na po mga kahirapang nararanasan. Listen, imbis na nagko-complain tayo, Lord, ano ba naman buhay ito? Ano ba naman mga kahirapan ito? Listen, kung ito po mga kahirapang ito, hindi mo mapagtiisan. Paano mo mapagtitiisan yung mga anlalaking parating? Amen po ba? Pero listen now, lahat po ng mga nagtitiis, nakakapanagumpay. Yung mga nakakapanagumpay, ang binabalikan ni Lord. And then finally mga kaibigan, yan po, magpakabanal tayo. Bakit? Wala pong babalikan ang Panginoon na marumi. Ang sabi po niya doon sa Hebreo 12:14, kung walang kabanalan, hindi ninyo makikita ang Diyos. Hindi natin makakasama ang Diyos. Kaya mga kaibigan, what do we do? Araw-araw, paggising mo, humingi ka na ng kapatawaran, Lord, patawarin mo ko. Sabi mo na lahat ng mga karumihan mo, bago ka matulog, humingi ka na uli ng kapatawaran kay Lord. Kasi kung hindi mo man ito abutan, aabutan ka ng kamatayan, kaibigan. Pag inabutan ka ng kamatayan na nasa kasalanan ka, delikado ka. Amen po ba? Kaya magsisi na tayo. And finally, mga kaibigan, let me remind and encourage everyone. May kasalang parating. Ikakasal ka. Ano po ito? Sabi ng payag 19:7-9, magalak tayo at magsaya, luwalhati natin siya, sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero ni Jesus at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Sino yung kasintahang babae? Yung church, tayo mga mananampalataya. Now, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Listen now, hindi po tayo naliligtas dahil sa ating po mga mabubuting gawa. Pero makinig kayo, yung mga tunay na naligtas, gumagawa ng kabutihan dahil ito na po yung kanilang bagong kalikasan. Yung kanina, 7 M's, na pinag-usapan natin, dapat ginagawa natin bahagi nung ating pong mabubuting gawa. Bahagi nung ating puting-puting lino. At ano pa? At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Listen now mga kaibigan, hallelujah. Whether you believe it or not, kabilang ka doon sa mga inanyayahan ng ating Panginoong Heso Kristo, doon sa kanyang parating na kasal, maghanda ka, kaibigan. Amen po ba?